Pagkatapos, si Jin Hokang, na nakasuot ng buong baluti, ay lumitaw sa likuran ng boss at kumaway. Sumigaw siya, "Hoy Guya, nandito ako," at ginamit ang lahat ng buffs ng kanyang anyong baguhang paladin. Galit na lumingon ang Haring Minotaur, ngunit sumugod na rin si Jin Hokang para umatake. Sa atake ni Jin Hokang, simpleng itinaas lang ng Haring Minotaur ang kamay nito para salagin ang lahat. Kahit na may dagdag na 4 na uri ng buff skills, hindi pa rin niya nagawang saktan ang katawan nito. Hindi makapaniwala, umikot si Jin Hokang sa harap ng Haring Minotaur at humampas muli sa katawan nito, ngunit ang pakiramdam ay parang humampas siya sa isang metal na plaka na nagpakislap ng mga apoy. Umuwol sa galit ang Haring Minotaur, iwinasiwas nito ang kanyang sandata at ibinagsak sa kinaroroonan ni Jin Hokang na lumikha ng isang pagyanig sa lupa. Umangat ang alikabok, ngunit maswerteng naiwasan ni Jin Hokang ang atake. Pagkalabas niya mula sa makapal na alikabok, nakita niya ang isang lilang ilaw na kumislap. Isang segundo lang, biglang lumitaw ang Haring Minotaur sa harap ni Jin Hokang at iwinasiwas ang sandata nito. Hindi na nakaiwas si Jin Hokang, ang kanyang katawan ay tumilapon, bumutas sa 5 malalaking haligi bago tuluyang huminto. Mabuti na lang at mayroon siyang depensibong baluti ng isang paladin, kung hindi ay durog na sana ang lahat ng kanyang buto. Magaling! Sa unang laban na ito, alam ko na kung ano ang gagawin. Ang pagtama kanina ay hindi na sayang, bulong ni Jin Hokang habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang kamay at sumigaw, sibat ng tagumpay. Sa isang iglap, maraming maliliit na gintong vortex ang lumitaw sa paligid ni Jin Hokang. Pagkatapos, sunod-sunod na matutulis na gintong sibat ang lumabas mula sa mga vortex at tumama diretsyo sa Haring Minotaur sa malayo. Ang sibat ng tagumpay level 3, si rank, ay nagpapaputok ng mga sibat na gawa sa banal na kapangyarihan sa kalaban. Ang matatamaan ay magdaranas ng napakalaking pinsala. Nakita ito ng Haring Minotaur at iwinasiwas ang sandata sa kanyang kamay upang salagin ang mga ito. Gaano man karaming sibat ang iputok ni Jin Hokang, hindi niya ito masugatan kahit kaunti. Pagkalipas ng ilang sandali, isang abiso ang lumitaw sa harap ni Jin Hokang, "Babala, mababa na ang mana. Pakiusap, mag-refill ng mana." Sinulyapan lang ito ni Jin Hokang at binaliwala. Patuloy niyang ginamit ang skill habang mabilis na nag-iisip ng stratehiya. Malakas talaga ang Haring Minotaur. Ang kanyang physical constitution at lakas ay mas mataas kaysa sa akin. Imposibleng gamitin ang lakas para talunin siya. Karaniwan, pipiliin ng mga tao na ikite siya para patayin, ngunit sa ganoong paraan ay walang kasiguraduhan ng panalo. Iniisip ang layunin ng gumawa ng pagsubok. Tiyak na hindi nila hahayaang mapahamak ang mga estudyante, kaya tiyak na may maraming paraan para malutas ito. Sa panahon ng aming laban, napansin ko na napakababa ng kanyang agility. Kung patuloy siyang aatakehin mula sa iba't ibang anggulo, mahihirapan siyang sumalag. Sa pag-iisip nito, kinontrol ni Jin Hokang ang mga sibat na umatake mula sa iba't ibang direksyon. Agad itong nagpakita ng epekto, ilang sibat ang matagumpay na tumama sa tuhod ng Haring Minotaur. "Babala, mababa na ang mana. Pakiusap, mag-refill ng mana." Ikinuyom ni Jin Hokang ang kanyang kamao at pinasabog ang mga sibat na iyon na nagpaluhod sa Minotaur sa isang tuhod. Bukod sa mababang agility, may isa pang kahinaan ang Haring Minotaur. Mayroon itong mataas na tibay at health points, ngunit kapag inatake, madali itong maapektuhan ng mga negatibong epekto at malubhang pinsala. Kaya, sa maikling panahon, kailangang patuloy na gamitin ang mga skill na may mataas na pinsala. Ngunit para magawa ito, kailangang tiyempuhan ng tama ang paggamit ng skill at ang bilang ng beses na paggamit nito. Kung hindi, mauubos ang lahat ng mana bago pa man mapatay ang Haring Minotaur at mawawala ang karapatang sumali sa pagsusulit. Nang nakalkula na ang lahat, alam ni Jin Hokang na dumating na ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang pagkakataong nakaluhod pa rin ang Minotaur at buong lakas na kinontrol ang mga sibat mula sa 4 na direksyon upang tumama rito at agad na pinasabog. "Babala, mababa na ang mana. Pakiusap, mag-refill ng mana." "Gusto kong gumamit ng ultimate move, pero sayang, wala ng oras," bulong ni Jin Hokang. Diretsong sumugod siya patungo sa Haring Minotaur, kinuha ang kanyang sandata at ginamit ang isang pangwakas na atake. Hinati ang katawan nito sa 2. "Binabati kita sa pagdaan sa Nightmare level na Hidden Shadow Forest Donjon. Oras ng pagkumpleto, 9 minuto at 24 segundo. Ang iyong oras sa pagsusulit ay naitala na. Ang iyong clearance grade ay S-rank. Binabati kita, ikaw ay kinumpirma bilang nangunguna sa Donjon clearance na ito.
Nang marinig ang anunsyo, medyo natulala si Jin Ho Kang at bumulong. Nangunguna ibig sabihin ba nito ay kumpirmado na akong top score sa Suhang County exam na ito. Ngunit mabilis na nakabawi si Jin Ho Kang. Masaya niyang ikinuyom ang kanyang kamao at sumigaw, ang galing. Nagawa ko. Sinabi ni Jin Ho Kang sa kanyang sarili, sa loob ng 1 taon mula nang mag-transmigrate ako dito, namatay ang aking ina dahil sa sakit, ang aking kapatid na babae ay malubha ang sakit. At mayroon akong malaking utang sa ibang bansa para sa mga gastusin sa pagpapagamot ni Yuna. Lahat ng ito ay nagpahirap sa akin. Ngunit sa ilalim ng ganoong kahirapan, hindi ako sumuko. Kung hindi ko kayang taasan ang aking attribute points, pagkatapos ay magsisikap akong magsanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, patitibayin ang aking fighting will. Ang paglitaw ng sistema ay nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na baguhin ang aking buhay. Ngayon na hawak ko na ang aking kapalaran, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito at magsikap ng higit pa kaysa kaninuman. Desidido na ako, hindi ako mag-aalinlangan. Oras na para bumalik. Pagkasabi nito, inayos ni Jin Ho Kang ang kanyang damdamin. Inalis niya ang kanyang baluti at lumakad patungo sa vortex. System announcement. Binabati kita sa pagkakamit ng 5,121 experience points, 20 free attribute points, 20 skill points. Level up to level 11. Level up to level 12. Level up to level 13. Binabati kita sa pagkuha ng equipment, Tropical Forest Belt. Attributes, Constitution positibo 10, Strength panandang pandagdag 7. Level requirement, 10. Set effect, sa panahon ng labanan sa gubat, makakatanggap ng tuloy-tuloy na buff batay sa sariling constitution. Health recovery speed -3, stamina recovery speed -3, mana recovery speed -3. Binabati kita sa pagkuha ng equipment, Tropical Forest Ring. Level requirement, 10. Set effect, sa panahon ng labanan sa gubat, makakatanggap ng tuloy-tuloy na buff batay sa sariling constitution. Health recovery speed -3, stamina recovery speed -3, mana recovery speed -3. Item, Strawberry as 10. Tandaan, pagkatapos gamitin, nagre-restore ng tiyak na halaga ng mana. Item, Minotaur King card nas 1, gold grade. Tandaan, enchanting material. Pagkatapos ng matagumpay na enchantment, ang lakas ng equipment ay maaaring gamitin positibo 2-0. Paglabas pa lang ni Jin Ho Kang sa vortex, sinalubong siya ng malakas na sigawan. Welcome back, Senior Jin Ho. Mahal kita, Senior Jin Ho. Ikaw ang aking Diyos, Senior Jin Ho. Ang galing mo, Jin Ho. Napakalakas ni God Jin Ho. Jin Ho God. Jin Ho God. Jin Ho God. Nagulat si Jin Ho Kang. Bago pa siya makapag-adjust, narinig niya ang sunod-sunod na click sa kanyang tainga. Lumingon si Jin Ho Kang at nakita ang isang grupo ng mga reporter na nakatutok ang kanilang mga kamera sa kanya, ang mga flash ay walang tigil na kumikislap. Sa tabi niya, 2 tao ang papalapit sa kanya, si Punong Guro Luo Heng at ang direktor ng edukasyon na si Jia Dao. Nanguna si Luo Heng nang umiti at nagsabi, sa loob ng 10 minuto, mag-isang tinapos ang isang nightmare level dungeon. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari sa alinmang 2 akademya sa loob ng 100 taon. Sa aking maraming taon ng karanasan sa pagsusuri ng mga pagsusulit, si Jin Ho Kang ay ganap na makakamit ang posisyon ng top scorer ng Suhang County. Ang kanyang hinaharap ay maliwanag. Ngumiti si Jin Ho Kang at sumagot, masyado po kayong mapagpuri. Sa sandaling iyon, isang kotse ang dumating na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Kaninong kotse iyan? Bakit diretsong pumasok sa examination grounds? Hindi ba yan ang A400 artifact na maaaring mag-convert sa flight mode? Ha? Iyan ba ang A400 na kotse na kayang ipagpalit sa isang bahay sa kabisera? Iyan nga. Huminto ang kotse hindi kalayuan kay Jin Ho Kang. Si Jia Dao mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse at sinabi sa kanya, sa pinakamabilis, sa loob ng 3 araw ay lalabas ang resulta. Sa oras na iyon, agad ka naming aabisuhan. Salamat po, Director Jaya. Pagkasabi nito, sa ilalim ng gabay ni Luo Heng, lumakad si Jin Ho Kang patungo sa T400 na kotse.
Sinabi rin ni Luoheng, umuwi ka na at magpahinga. Hintayin mo ang aming magandang balita. Hindi nagtagal, dumating si Jin Hokang sa ospital upang bisitahin si Yuna. Pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap, mabilis na tinupad ni Zhao Wenbin ang kanyang pangako. Inilagay si Yuna sa pinakamarangyang medical room sa ospital na may isang profesional na medical team na sumusubaybay sa kondisyon ni Yuna 24 paghahati 7. Pagpasok pa lang ni Jin Hokang sa elevator, isang nurse ang umiti at bumati sa kanya, "Divi Jinho, dumating ka na." Tumango si Jin Hokang at sinabi, "Dumating ako para bisitahin si Yuna. May maganda akong balita para sa kanya. Narinig ko na kumuha ka ng pagsusulit ngayon. Siguradong maganda ang resulta, no?" Habang nagsasalita, pinindot ng nurse ang ika-negatibo 26 na palapag. Habang paakyat ang elevator, naramdaman ng dalawang tao sa loob na biglang bumababa ang temperatura. Medyo nanginginig na sinabi ng nurse, "Ang weird naman, bakit ang lamig ngayon? Masyado bang mababa ang aircon?" Napansin ni Jin Hokang ang malamig na hangin na pumapasok mula sa siwang ng pinto. Naging seryoso ang kanyang mukha. Pagdating sa ika-negatibo 26 na palapag, pagbukas ng elevator, ang tanawin sa harap nila ay nagpatakot sa nurse at napasigaw, "Ano nang nangyari?" Nakita na ang buong mahabang pasilyo ay natatakpan ng isang patong ng yelo. Kahit ang mga tao dito ay hindi nakaligtas, naging mga estatwang yelo sila na may mga mukha na puno ng takot. "Yuna," bulong ni Jin Hokang sa kanyang sarili. Nag-aalala, mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto ni Yuna, iniwan ang nurse sa likod. Jin Holy. Sinubukan ng nurse na tawagin si Jin Hokang, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, siya rin ay naging isang estatwang yelo dahil sa lamig. Sa panig ni Jin Hokang, sinira niya ang pader ng yelo sa kwarto ni Yuna at sumugod papasok, sumisigaw, "Yuna." Isang segundo lang, natigilan siya sa nakita niya. Si Yuna ay nakahiga sa kama, halatang nasasaktan. Mula sa kanyang katawan, patuloy na lumalabas ang malamig na hangin na nagiging isang malaking ice dragon sa ere. Sa tabi ng kama, isang tao ang nagpapanatili ng isang spell na tila ginagamot si Yuna. Nang makita ni Jin Hokang na aatakehin ang ice dragon, ang babaeng nagpapanatili ng healing spell ay biglang sumigaw, "Jinho, tigil. Huwag mong atakihin." Nang marinig ito, binitawan ni Jin Hokang ang kanyang intensyon na atakihin ang ice dragon. Lumapit si Jin Hokang sa babae at nagsalita. "Ate King, ipaliwanag mo. Kung walang ingat nasasaktan mo siya, malamang na mayanig at mabasag ang puso ni Yuna." "Bakit may dragon?" tanong ni Jin Hokang. Sumagot si Ate King, ang malamig na sakit ni Yuna ay biglang sumiklab. Lahat ay magiging mga haliging yelo dahil sa malamig na hangin. Sa ngayon, kaya ko lang pigilan ang malamig na hangin sa loob ng palapag na ito. Umalis ka na rin agad. Nag-aalalang sumigaw si Jin Hokang, "Paano si Yuna, Shad?" Pinuto ni Ate King ang sasabihin niya, "Jinho, walang high-level na priest, limitado lang ang magagawa ko." Bahagyang kumalma si Jin Hokang. "Naiintindihan ko." Pagkasabi nito, palihim na nag-utos si Jin Hokang sa sistema, lahat ng skill points, i-upgrade ang slow heal. Slow heal level 4. Enhanced slow heal level 10. Nagbibigay daan sa mga kasamahan sa loob ng isang tiyak na saklaw na dahan-dahang gumaling habang pinapataas din ang kanilang stamina at mana. Ang epekto ay tumatagal sa isang tiyak na panahon. Agad na ginamit ni Jin Hokang ang slow heal kay Yuna. Namangha si Ate King, ang mana na nasa healing skill ng isang paladin ay napakalakas pala. Mas malakas pa kaysa sa akin, isang level 23 priest. Habang pinapanatili ang skill, sinabi ni Jin Hokang, "Ate King, ako na ang bahala dito. Pumunta ka at abisuhan si Sekretaryo Zhao. Sabihin mo sa kanya na kailangan niyang mag-imbita ng isang high-level na priest." Sumagot si Ate King, puno na ang schedule ng mga high-level na priest. Nakipag-appointment na si Sekretaryo Zhao para sa susunod na linggo. Kahit na madaliin pa siya ngayon, hindi na aabot. Lumingon si Jin Hokang, seryoso ang mukha, at nagsabi, "Sabihin mo kay Sekretaryo Zhao, basta't kaya niyang mag-imbita ng isang high-level na priest, sa hinaharap, anumang oras, ako, si Jin Hokang, ay walang kondisyong tutuparin ang isang kahilingan niya. Hinding-hindi ako magsisinungaling."
Tinitigan ni Ate King si Jin Hokang ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango, tumalikod at tumakbo para hanapin si Sekretaryo Zhao. Bumalik si Jin Hokang sa paggamot kay Yuna. Ang pagsiklab ng malamig na hangin ay isang bagay na pinagdadaanan ni Yuna gabi-gabi sa loob ng isang taon. Sa ilalim ng impluwensya ng malamig na hangin, ang buong katawan niya ay sobrang sakit, mas masahol pa sa kamatayan. Kamakailan, lalong lumala ang lamig. Ngunit hindi niya inaasahan na ang malamig na hangin ay makakaapekto na sa labas. Palihim na naggitngit si Jin Hokang at patuloy na ginamot siya, kahit na ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng magpakita ng mga senyales ng pag-ielo. Unti-unting lumipas ang oras. Dumilim na. Nang malapit nang maubos ang mana ni Jin Hokang, isang berdeng bola ng ilaw ang biglang lumipad papasok sa silid. Ito ay parang isang rubber ball, patuloy na tumatalbog at tumatama sa Ice Dragon na nagdulot ng kaunting lamat sa katawan nito. Napansin ni Jin Hokang ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Yuna at sumigaw, "Teka! Huwag mo siyang hawakan." Biglang tumama ang berdeng bola kay Jin Hokang na nagpatilapon sa kanya. Pagkatapos, isang babae na may dalang malaking brush na parang tungkod ang lumitaw sa silid, kumakaway at nang aasar sa Ice Dragon. Roar! Umungol ang Ice Dragon at sumugod sa babae. Iwinasiwas ng babae ang brush na parang pamalo at malakas na hinampas ang ulo ng Ice Dragon. Pagkatapos, gamit ang dulo ng brush, patuloy siyang gumuhit ng mga espesyal na simbolo sa katawan ng Ice Dragon. Biglang kumislap ng berdeng ilaw ang mga mata ng babae. Iwinasiwas ang brush at malakas na hinampas ang Ice Dragon. Isang magic circle ang lumitaw. Ang Ice Dragon ay tinamaan papunta sa direksyon ni Yuna. Ang katawan nito ay unti-unting lumiliit hanggang sa naging isang bolang yelo at pumasok sa katawan ni Yuna. Nang makita na gumaan na ang ekspresyon sa mukha ni Yuna at hindi na nasasaktan tulad ng dati, nagtaka si Jin Hokang at bumulong, "Ayos na." Sa sandaling iyon, lumingon ang babaeng gumamot at tiningnan si Jin Hokang. "Ikaw si Jin Hokang, di ba? Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan." "Ako si Liana Kui, isang second job transfer, level 35 priced mula sa Qingyun City." Sumagot si Jin Hokang, "Hello, Miss Kui." Sinabi ni Liana Kui, "Si Direktor Jaya ang nagmakaawa sa akin na pumunta rito para gamutin ang iyong kapatid." Habang tinitingnan si Jin Hokang, naisip ni Liana Kui, kung hindi sinabi ni Direktor Jaya na ang lalaking ito ay maaaring maging provincial top scorer, hindi ko sana sinira ang mga patakaran. Kayang harapin ang malamig na hangin ng ganoon katagal, hindi nagsinungaling si Direktor Jaya. Nagtanong si Jin Hokang, "Miss Kui, ano po ba talaga ang sakit ng kapatid ko? Magagamot pa ba?" Sumagot si Liana Kui, "Ang malamig na hangin na lumalabas at nagiging isang anyo, ito ay isang senyales ng bloodline awakening." Nagulat si Jin Hokang at sumigaw, "Bloodline awakening." Alam niya na nang lumitaw ang larong eternal, maraming manlalaro ang pumili ng mga kakaibang lahi tulad ng mga elf, higante at demonyo. Pagkatapos magsama ang laro at realidad, ang mga manlalaro ng kakaibang lahi ay nagpakita rin ng mga katangian ng kani-kanilang bloodline. Halimbawa, ang mga may elven bloodline ay naging asul ang mga mata at tumulis ang mga tainga. Ang mga may giant bloodline ay umabot sa 3 bawas 4 metro ang taas. Sa loob ng 200 taon, ang mga manlalaro ng kakaibang lahi ay nag-asawa ng mga tao. Sa bawat henerasyon, ang kanilang bloodline ay humina at unti-unting nawala ang mga katangian at espesyal na kakayahan ng kakaibang lahi, maliban sa isang espesyal na kaso, bloodline awakening. Ipinaliwanag ni Liana Kui, ang bloodline awakening ay may dalang kapahamakan at biyaya. Kapag matagumpay na nagising, makokontrol mo ang kapangyarihan ng kakaibang lahi, at ang pag-upgrade at pag-aaral ng mga skill ay magiging mas madali. Ngunit kung mabigo, ang pinakamagaan ay pagkaparalisa, ang pinakamalubha ay kamatayan. Ang iyong kapatid ay pinahihirapan ng malamig na hangin dahil siya ay masyadong mahina upang makayanan ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Kung tama ang hula ko, nagising na niya ang Frost bloodline, isang bihirang uri ng bloodline. Para makayanan ang bihirang bloodline na ito, kailangan niyang baguhin ang kanyang physical constitution. Sa pagkakaalam ko, isang uri lamang ng makalangit na kayamanan, ang Extreme Cold Ice Lotus, ang makakapagbago ng physical constitution ng isang tao. Ngunit, napakabihira ng bagay na ito.
Ang huling beses na lumitaw ito ay sa isang auction 30 taon na ang nakalipas, na binili ng isang misteryosong tao sa halagang 1.3 bilyon. Sa loob ng 3 buwan, ang malamig na hangin sa katawan ng iyong kapatid ay ganap na sasabog at hindi na makokontrol. Ang isa pang paraan ay ang paggamit ng Great Seal Technique para direktang isil ang kanyang bloodline. Pagkatapos mong magdesisyon, gamitin mo ang token na ito para makipag-ugnayan sa akin. Ngunit, ang kapalit ay hindi na makakapag-level up ang iyong kapatid sa hinaharap. Nang makaalis si Liana Kui, hawak ni Jin Hokang ang token at malalim na nag-isip. 5 araw ang lumipas. Katatapos lang ni Jin Hokang sa kanyang pang-araw-araw na gawain ng isang system panel ang lumitaw. Squats 200 paghahati 200, push-ups 200 paghahati 200, sit-ups 200 paghahati 200. Weapon swings 200 paghahati 200. Nakumpleto ang pang-araw-araw na gawain. Pakiusap, pumili ng gantimpala. Sinabi ni Jin Hokang, attribute points. Karamihan sa mga gantimpala sa pang-araw-araw na gawain na pinipili ko ay free attribute points. Para sa isang paladin, ang constitution at intelligence points ay napakahalaga. Ngunit, hindi rin maaaring baliwalain ang ibang attributes. Karaniwan, ipinamamahagi ko ang attribute points sa 2 tandang bawas 3 tandang bawas 3 tandang bawas 2 na paraan. Tanging ang balansing pag-unlad ang magkakaroon ng kaunting kahinaan. Habang nag-iisip, isa pang system panel ang lumitaw sa harap ni Jin Hokang. System, natukoy na ang mga resulta ng pagsusulit ay inilabas na. Nakumpleto na ang achievement mission. Binabati kita sa pagiging top score ng buong Suhang Province sa pagsusulit na ito. Batay sa iyong performance, igagawad ang mga gantimpala. Binabati kita sa pagkakamit ng S-Rank Divine Skill Divine Beast. Binabati kita sa pagkakamit ng S-Rank Divine Item Resurrection Cross. Binabati kita sa pagkakamit ng isang beses na S-Rank Divine Secret Art, God's Descent Art. Binabati kita sa pagkakamit ng A-Rank Rare Skill Light's Domain. Binabati kita sa pagkakamit ng 30 free attribute points. Binabati kita sa pagkakamit ng 30 free attribute points. Mula nang matapos ang college entrance exam, ang balita tungkol kay Jin Hokang ay kumalat sa lahat ng mga pahayagan at media. Nang si Jin Hokang ay naging isang paladin, alam ko na may kinabukasan siya. Kaya't iminungkahi ko sa pamahalaang lungsod na palakasin ang kanyang pagsasanay. Lahat ng ito ay dahil sa aking matalas na mata, sagot ni Jia Dao sa isang panayam sa TSI. Isang grupo ng mga estudyante ang nagulat, ang provincial top score ay isang paladin? Hindi ba yan isang heavy support class? Kaunti lang ang alam mo, wag mo akong lokohin. Ang mga paladin ay mabagal sa mga dungeon. Isang level 1-0 na nag-clear ng isang nightmare dungeon? Nagbibiro ka ba? May dayaan ba? Isang babaeng estudyante ang naglabas ng kanyang telepono para ipagtanggol si Jin Hokang. May video ako noon. May ebidensya ako. Ngayon, kahit ang mga estudyanteng nagdududa sa lakas ni Jin Hokang ay humanga, napakalakas niya. Holy Light Cross. Parang mas malakas pa kaysa sa high-level fire magic ng isang mage. Blessing of Arms, God's Blessing of Courage. Pakibilang kung ilang buffs mayroon ang provincial top score na ito. Sa ibang lugar, isang lalaking may pulang buhok ang nakaupo sa isang marangyang apartment, maingat na pinapanood ang exam performance ni Jin Hokang. Clearance time, 9 minuto at 24 segundo, 20 segundo na mas mabilis kaysa sa akin. Interesting itong si Jin Hokang. Pagkasabi nito, itinuro ng lalaking may pulang buhok ang isang punto, hindi kalayuan, na nagdulot ng pagsabog doon. Pagkatapos ay umisi siya ng masama, sinumang mang-agaw ng aking karangalan ay may 100 lamang patungo sa kamatayan. Kinabukasan, habang papunta si Jin Hokang upang bisitahin ang kanyang kapatid, bigla siyang nakatanggap ng text message sa kanyang telepono na nagsasabing ang kanyang bank account ay nakatanggap ng malaking halaga ng pera mula sa gobyerno at sa Lijiang City Education Bureau. Agad na tinawagan ni Jin Hokang si Secretary Zhao at natanggap ang sagot, Jin Ho, dahil sa iyong mahusay na performance sa pagsusulit, bibigyan ka ng gobyerno ng 5 milyong cash at isang marangyang villa. May gusto ka bang partikular na subdivision o pipili kami para sa iyo? Mukhang natanggap na rin nila ang balita na ako ang provincial top score, naisip ni Jin Hokang.
Sumagot siya, tulungan mo akong pumili. Narinig ko na darating na ang mga recruiter mula sa 3 nangungunang unibersidad. Kailangan ko bang magpadala ng kotse para sunduin ka? Hindi na kailangan, nandito na sila, sagot ni Jin Ho Kang, pagkatapos ay tumingin sa lalaki sa harap niya. Ngumiti ito ng palakaibigan, nag-abot ng business card, at nagpakilala, ako ang recruiter mula sa Rongyang University. Rongyang University. Nagulat si Jin Ho Kang nang biglang may nagsalita. Naaalala ko na sinabi ng Rongyang University na si Jin Ho Kang ay masyadong mayabang at pinuna pa siya sa hindi pagkilala sa kanyang lugar. Bakit kayo nandito ngayon? Ang recruiter ng Rongyang University ay tumingala sa malakas na lalaki na nakatayo sa hagdan ng isang helicopter. Si Zhao Tianfu, na nagsabi niyon, ay isang taong walang paningin. Tinanggal na siya sa paaralan. Pagkasabi nito, nahihiyang tumingin ang recruiter sa Jin Ho Kang, estudyante Jin Ho Kang, kung gusto mong pumasok sa aming paaralan, handang mag-alok ang Rongyang University ng 4 milyong ki. Ano mang kondisyon na handang ibigay ng Rongyang University, doblehin ng Modu University. Tiyak na makukuha ng Modu University si Jin Ho Kang. Mga Ginoo, habang maaga pa, umuwi na kayo. Ang malakas na lalaki ay lumapag at nagsalita ng may kumpiyansa na nagpagalit sa guro ng Rongyang University. Sa sandaling iyon, isang boses ng babae ang narinig ni Jin Ho Kang sa kanyang tainga na itanong mo na ba sa Qingjing University. Pagkatapos noon, isang babaeng maililang buhok at mga pakpak ng anghel ang yumakap kay Jin Ho Kang at lumipad sa kalangitan bago pa siya mahawakan ng malakas na guro. Matapos solohin si Jin Ho Kang, bumulong ang gurong maililang buhok sa kanyang tainga, estudyante Jin Ho, ang Qingjing University ay walang ibang mayaalok kundi sapat na cultivation resources. Sa 4 na taon sa universidad, bawat taon ay magbibigay kami ng rank cultivation resources. Katatapos lang magsalita ng gurong maililang buhok nang bigla siyang hinigop ng isang magic circle na lumitaw sa kanyang likuran. Pagkatapos, isang babaeng guro na nakasuot ng itim ang tumayo sa harap ni Jin Ho Kang at ng babaeng guro, dahan-dahang nagbabanta, ang pagnanakaw ng top score ay nangangailangan ng labanan ng resources, pinansya, at reputasyon. Ano mang maibibigay ng Qingjing University, maibibigay ko rin sa Suhang University. Ano ang ibig sabihin ng direktang pagnanakaw ng tao? Kung hindi mo siya ibababa, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Ang malakas na guro ay lumipad na rin at sumali sa gulo. Tama iyan, hindi mo mapipilit ang isang bagay. Jin Ho Kang, ang Modu University ay hindi lamang magbibigay ng rank resources taon-taon, kundi magbibigay din ng isang buong set ng gold grade equipment para sa iyo. Ang gurong maililang buhok, kahit galit na galit, ay naging praktikal at dahan-dahang ibinaba si Jin Ho Kang. Pagkatapos ay ngumiti siya ng palakaibigan, hindi ko siya kinidnap. Gusto ko lang magkaroon ng pribadong pakikipag-usap kay estudyante Jin Ho Kang. Estudyante Jin Ho Kang, pumili ka na. Estudyante Jin Ho, ako si Sumini, ang recruiter mula sa Suhang University. Ang Suhang University ay naniniwala sa lakas bilang hari. Hanggat makakapasok ka sa Earth at Heaven ranking sa paaralan, hindi lamang rank resources, kundi pati na rin rank resources ay makukuha mo. Bukod dito, ang Suhang University ay nangunguna sa freshman exchange competition sa nakalipas na 4 na taon. Makikita rito na ang kakayahan ng Suhang University sa paghubog ng mga estudyante ay numero 1 rin. Hindi nasiyahan ang gurong maililang buhok, Sumini, anong ibig mong sabihin? Dahil lang nanalo kayo ng ilang kompetisyon, nagyayabang na kayo. Ang panalo ng Suhang University ay isang katotohanang hindi maikakaila. Oson, mas mabuting hikayatin mo ang mga guro at estudyante sa Qingjing University na magsikap pa. Habang abala ang 2 guro sa pagtatalo, seryosong pinag-iisipan ni Jin Ho Kang kung aling paaralan ang pipiliin. Ang mga espesyal na alok sa pag-recruit mula sa 3 paaralan ay halos magkakapareho. Ang pagpili sa alinman sa kanila ay magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Ngunit, gusto niyang magkaroon ng mas malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang universidad na pinakaangkop sa kanya ay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa wakas ay pinili ni Jin Ho Kang na mag-aral sa Suhang University. Nang marinig ito ni Sumini, agad siyang naglabas ng isang scroll at sinabi, ito ang espesyal na kontrata sa pag-recruit ng Suhang University. Tingnan mo. Kung walang problema, pirmahan mo na. Ang malakas na guro na nanghinayang na nawala ng talento ay napabuntong hininga.
Naunahan na naman tayo ng Suhang University. Hindi sumuko si Inma. Son, kung hindi ka maging komportable sa Suhang University, malugod kang tinatanggap na lumipat sa Qingjing University. Tiningnan ni Sumini si Son ng masama, ang mga may masamang hangarin ay hindi sumusuko. Special Bending Magic. Iyan ay isang skill na tanging mga high-level na mage lang ang mayroon, bulong ni Jin Hokang habang binabasa ang kontrata. Pagkatapos ay naguguluhang nagtanong siya kay Sumini, pasensya na sa tanong, Jim-su, anong level at class po kayo? Second job transfer, level 42 mage. Lalong naguluhan si Jin Hokang. Pero hindi ka pa mukhang 30 taong gulang. Malawak ang mundo sa labas. Kapag pumasok ka sa Suhang University, makakakita ka ng mas maraming batang eksperto. Ang galing, tuwang-tuwang sagot ni Jin Hokang. Sa huli, halos wala siyang katapat sa kanyang edad. Kung makakatagpo siya ng mga taong makakalaban sa Suhang University, mas mabilis siyang unlad. Pagkatapos pumirma, kinuha ni Sumini ang kontrata at nagbilin, sige, bibigyan kita ng 1 linggo para mag-impact. 1 linggo mula ngayon, susunduin kita para mag-enroll. Ha! Ang aga naman ng enrollment sa Suhang University. Kumindat si Sumini, syempre. Ang mga estudyanteng espesyal na ni-recruit ay kailangang dumating ng maaga para sumailalim sa mas mataas na antas ng pagsasanay. Mas mabilis ding tataas ang kanilang lakas. Sa ganoong paraan, mas maganda ang kanilang magiging performance sa National Freshman Exchange Competition. 1 linggo ang lumipas. Matapos lumipat si Jin Hokang at Yuna sa kanilang bagong villa, oras na para mag-enroll si Jin Hokang. Bago umalis, hiniling niya kay Sekretaryo Zhao na alagaan ang kanyang kapatid habang wala siya. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang pinayuhan si Yuna sa lahat ng bagay bago sumakay sa kotse ni Sumini. Habang nakatingin kay Jin Hokang na patuloy na lumilingon sa kanyang kapatid, ngumiti si Sumini at nagtanong, ito ba ang unang beses mong malayo sa bahay? Opo. Kung gayon, kailangan mong maghanda. Hindi pa man naiintindihan ni Jin Hokang ang ibig sabihin ni Sumini, ang kotse ay dumaan na sa isang special gate. Ang Suhang University City Security ay agad na lumitaw sa kanyang paningin. Hindi naman tayo nagmamadali, hindi na kailangang gumamit ng teleportation magic circle. Pagkasabi nito, tumingin si Jin Hokang sa paligid at nakita ang mga kotse na lumilipad mula sa magic circle at hindi niya mapigilang mamangha. Ang mga ordinaryong teleportation magic circle ay kontrolado ng militar. Tulad ng maliliit na teleportation magic circle na ginagamit ng mga priest, kailangan pa rin ang pahintulot mula sa pamahalaang lungsod. Ang Suhang University ay may pakikipagtulungan sa military district, kaya't nagtayo sila ng isang malaking teleportation circle malapit sa paaralan. Napaka-convenient at ligtas, paliwanag ni Sumini pagkatapos ay itinuro ang unahan. Nandito na tayo. Tiningnan ni Jin Hokang ang lahat ng bagay na lumilitaw sa kanyang harapan at hindi mapigilang masabi, grabe, sobrang naman ito. Halika, dadalhin kita para mag-report, sabi ni Sumini kay Jin Hokang. Habang si Jin Hokang ay abala pa sa pagtingin-tingin, bigla niyang naramdaman na may isang bagay na dumaan sa kanya. Ito pala ay isang binata na sinipa ng isang babae. Ang babaeng may puting buhok ay may nagniningas na mga mata at nagbabala sa binata. Sinabi ko na, ayokong makipagkilala sa iyo. Ang sipa kanina ay isang babala. Huwag mo akong subukan. Hindi na ako mag-aatubili sa susunod. Pagkasabi nito, umalis ang babaeng may puting buhok. Ang mga tao ay nagkumpulan para tingnan ang binatang nasaktan at tumawa ng mapanukso. Yaong Master Dang, nakatagpo ka ng isang demonita ngayon. Tuwing simula ng klase, sinusubukan niyang akitin ang mga bagong babaeng estudyante. Sa wakas, nakahanap din siya ng katapat. May mata ang langit. Tiningnan ni Jin Hokang ang babaeng may puting buhok at naisip, mga demonyong marka mayroon siyang bloodline ng demonyo. Naalala ni Sumini ang background ni Jin Hokang at ang kanyang ekspresyon, kaya't mabait siyang nagpaalala, maraming estudyante at guro sa University City na may bloodline ng kakaibang lahi. Kung makakatagpo ka man sa hinaharap, huwag kang magpakita ng kakaibang ekspresyon. Huwag kang mag-alala. Kahit na lahat sila ay kakaibang lahi, hanggat nasa panig sila ng sangkatauhan, hindi ko sila kamumuhian. Hindi ako irrational na dahil sa pagkamatay ng aking ama ay kamumuhian ko na ang buong lahi ng demonyo. Mabuti kung ganoon.
Ito ang iyong student E, sabi ni Sumini, naglabas ng isang card at ibinigay kay Jin Hokang. Mabilis na binasa ni Jin Hokang ang impormasyon sa card. Credit points D. Ipaliwanag ko ang mga patakaran sa paaralan. Una, ang ranking system. Bawat school year ay may kaukulang ranking. Kung mas mataas ang iyong lakas, mas mataas ang iyong ranking. Ang ranking ng mga bagong estudyante ay batay sa resulta ng college entrance exam. Ikaw ang numero 1, kaya't ikaw ang pinakamalakas na bagong estudyante, ngunit ito ay pansamantala lamang. Pagkatapos ng isang buwan, magkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga bagong estudyante. Ang ranking ay muling aayusin batay sa mga resulta. Mula ngayon, ikaw ang magiging target ng lahat. Lahat ay gustong agawin ang iyong posisyon. Kung ako na ang top scorer ngayon, hindi ko hahayaang mawala ang posisyong ito, mayabang na sagot ni Jin Hokang. Ngumiti si Sumini at patuloy na ginabayan si Jin Hokang sa isang tour, habang nagpapaliwanag, sunod ay ang credit system. Ang mga bagong estudyante ay magkakaroon ng basic credit points batay sa kanilang serial number. Ang mga credit ay maaaring gamitin para sa pagkain, pagbili ng equipment, gamot, skill books, at iba pa. Hanggat may sapat kang credits, mabibili mo ang lahat ng gusto mo, kasama na ang S-rank skills at resources. Bukod sa ranking, may dalawa pang paraan para makakuha ng credits. Una ay ang credit missions. Maaari mong gamitin ang iyong student EC para magrehistro at maghanap ng mga misyon sa website, tanggapin ang angkop na misyon at kumpletuhin ito para makakuha ng kaukulang credits. Ang pangalawang paraan ay batay sa ranking sa Earth at Heaven boards, kung saan makakatanggap ka ng fixed credits buwan-buwan. May halos 1,000 estudyante sa buong unibersidad. Maraming gustong makapasok sa Earth at Heaven boards. Huwag kang maging mayabang. Bukod dito, ang unibersidad ay may 3 secret dungeons. Ang unang dungsyon ay ang Goblin Underground City na may level limit na 17 hanggang 21. Ang pangalawang dungsyon ay ang Twisted Forest na may level limit na 23 hanggang 26. Ang pangatlong dungsyon ay ang Purgatory na may level limit na 28 hanggang 31. Bukod sa pag-abot sa level requirement, kailangan mo ring magbayad ng tiyak na halaga ng credits para makapasok. Bago mo maabot ang sapat na level, maaari kang magsanay sa training area. Ang mga training partners ay maaaring tunay na tao o maaari kang lumaban sa mga robot. Ang mga malalakas ay may absolutong karapatang magsalita at may pinakamaraming resources. Ito ang paraan ng kaligtasan dito. Isang grupo ng mga estudyante ang naglalakad sa kabilang direksyon. Ang binatang nangunguna sa grupo ay bumati kay Sumini, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad kasama ang kanyang grupo. Nang dumaan sila kay Jin Hokang, ilang estudyante ang tumitig sa kanya at nagbulungan, sino siya at bakit siya ginagabayan ng guro. Nga, tayo ay ginagabayan ng mga senior sa grupo ng 10. Baka may backer siya. Si Wang Li, isang binatang mukhang maalam sa grupo, ay nagsabi, hindi nyo alam. Ang top scorer sa bawat batch ay laging personal na inaasikaso ng guro sa enrollment procedures. Una, para mabilis siyang masanay sa kapaligiran, at pangalawa, para maakit ang mga top score sa hinaharap kapag pumipili sila ng paaralan. Kung gayon, siya pala ang top score ng batch na ito. Baik Xiaosheng, ano ang kanyang background? Sabihin mo pa. Ang mga bagong estudyante, kasama na ang babaeng may puting buhok, ay sabik na naghintay ng sagot mula kay Baik Xiaosheng. Jin Hokang, top score ng Suhang Province, level 13 pala din. Tulad ng iba, nang unang marinig ang class ni Jin Hokang, hindi nila maiwasang magulat. Hindi ka ba nagkakamali? Ang paladin ay isang support class lang. Naaalala ko na sinabi mo na ang pangalawa ay si Shen Lingfeng, isang level 14 na berserker. Paano nalampasan ng isang support class ang isang berserker? Hoy, ano nang pinagsasabi nyo? Hindi kayo naniniwala sa akin. Ang reputasyon ko bilang Baik Xiaosheng ay hindi biro. Isang babaeng estudyante na hindi mapigilan ang paghanga sa kagandahan ay sumingit, ang gwapo niya. Pwede siyang maging artista. Nang marinig ng babaeng may puting buhok, si Shen Lingfeng, ang kahanga-hangang profile ni Jin Hokang, hindi niya maiwasang tingnan siya at suriin. Siya pala ang top scorer. Sa grupo ng mga bagong estudyante, si Liu Jing, na nakakita sa crush niyang si Shen Lingfeng na nakatitig kay Jin Hokang, ay nakaramdam ng selos.
Sadyang nagsalita siya ng malakas, sa tingin ko, ang ranking na iyan ay pangalan lang at walang laman. Narinig ito ni Jin Hokang at agad na lumingon sa direksyon ng boses. Lumabas si Liu Jing sa harap ng mga estudyante at hinamon si Jin Hokang. Ako si Liu Jing, isang level 13 punishment knight, rank 38 DE. Pinagdududahan ko na may sapat kang lakas para maging numero 1. Gusto kitang hamunin sa isang laban. Ang binatang nangunguna sa grupo ay tinapik ang balikat ni Liu Jing at pinaalalahanan siya, ang hamon sa laban ay isang pribadong bagay. Huwag mong abalahin ang oras ng lahat. Sa kanyang isip, nagmura siya, tanga. Makakakuha ako ng isang credit sa paggabay sa mga bagong estudyante. Ano nang ginagawa mo ritong nanggugulo? Tinabig ni Liu Jing ang kanyang kamay at sumagot, pasensya na, senior. Magiging maingat ako. Lalong nagalit ang binatang nangunguna sa grupo. Ang tangang ito. Ang ranking ay desisyon ng punong guro at mga guro mula sa 5 malalaking akademya. Imposibleng magkamali iyon. Nang marinig ng mga bagong estudyante ang hamon ni Liu Jing, nagsimula silang mag-abang sa mangyayari. May palabas na. Hintayin natin saglit bago tayo umalis. Gusto ni Liu Jing na gamitin ang hamon sa numero 1 para sumikat. Ang paladin ay hindi isang malakas na class. Hindi nakapagtataka na gusto niyang agawin ang kanyang posisyon. Ikinrus ni Jin Hokang ang kanyang mga braso, na may walang pakialam na ekspresyon, at sinabi kay Liu Jing, at bakit naman ako papayag sa hamon mo? 100 credits. Kung manalo ka, sa iyo na. Kung matalo ako, wala kang mawawala. Tiningnan ni Jin Hokang ang mayabang na mukha ni Liu Jing at ang mga bagong estudyante. Naisip niya, para sa kapayapaan sa hinaharap, kailangan kong tanggapin ang hamon na ito. Ngunit, gusto ko lang pumatay ng manok para takutin ang mga unggoy, kaya't mas mabigat ang magiging kapalit niya. Sa ganoong paraan, matatandaan nila ito. Kaya't nag-alok si Jin Hokang ng taya, 300 credits. Lalabanan kita ng 1 beses. Nang marinig ito ni Liu Jing, nagbago ang kanyang mukha. Nagsimula na namang magbulungan ang mga estudyante. Ako, na rank 4 na pugili, ay may 400 credits lang. Si Liu Jing, na rank 38 dili, ay malamang na hindi gaanong mas mataas. Kung matalo siya ng ganoong kalaking credits, magiging miserable siya. Kakapasok pa lang niya, nangahas na siyang gumawa ng gulo. Hindi kaya siya isang tangang side character sa isang comics? Medyo kinakabahan si Liu Jing, ngunit nang makita niyang nakatingin pa rin ang kanyang crush kay Jin Hokang, ang selos ay bumulag sa kanyang mga mata. Sa wakas, tinanggap niya ang alok ni Jin Hokang. 300, sige, 300. Pumunta tayo sa arena. May tapang ka rin. Pero hindi na kailangan pang pumunta sa arena. Sa loob ng 3 galaw, kung hindi ka lumuhod, talo na ako. Sa huli, dinala pa rin nila ang laban sa arena. Si Sumini mismo ang nagsilbing referee. Pagkatapos ng 3 segundong countdown, agad na sumugod si Liu Jing para umatake. Sa kanyang isip, kinakalkula niya, ang punishment knight at paladin ay parehong hidden classes. Ang punishment knight ay nakatuon sa burst damage, habang ang paladin ay nakatuon sa suporta. Hanggat mabilis ko siyang matatalo bago pa siya makagamit ng buffs, madali ko siyang matatalo. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang tumingin si Liu Jing kay Shen Lingfeng sa ibaba ng arena. Titingnan niya ako. Ipinokus niya ang kanyang isip, iwinasiwas ni Liu Jing ang kanyang espada at ginamit ang skill na Blood Slash, isang malakas na hiwa patungo kay Jin Hokang. Ngunit, madali itong naiwasan ni Jin Hokang, na sinipa siya sa tiyan na nagpatumba sa kanya agad. Walang kwenta, sabi ni Jin Hokang sa kanyang isip, medyo nadismaya. Akala ko pa naman may maganda siyang ipapakita. Isang galaw lang, bagsak na siya. Lumapit ang binatang nangunguna sa grupo upang suriin ang mga pinsala ni Liu Jing at nag-report kay Sumini, Ma'am, si Liu Jing ay may 5 basag na tadyang, internal bleeding at walang malay. Jitset, dalhin siya sa isang priest para gamutin. Habang nagsasalita si Sumini, ginamit niya ang mga student ni Liu Jing at Jin Hokang para mag-operate sa sistema. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik niya ang card kay Jin Hokang. Nailipat na ang 300 credits sa iyong student B. Ang mabilis na laban ay nagpamangha sa mga bagong estudyante. Ang Blood Slash ng isang punishment knight ay napakahirap salagin, pero isang sipa lang niya,
nasira na niya ito. Ito ba ang lakas ng numero 1? Nasa ibang level talaga sila. Ang agwat ng kanilang lakas ay dapat na hindi bababa sa 20 puntos. Hindi na mapakali si Shen Lingfeng. Tumayo siya at nag-alok na labanan si Jin Hokang. Nang makita ko siya sa gate, napansin ko na hindi lang siya may bloodline ng demonyo, kundi mayroon din siyang inherited equipment. Ito ang unang beses kong makakita ng inherited equipment. Gusto ko ring makita ang lakas nito. Ginamit ni Jin Hokang ang key appraisal para suriin ang impormasyon ng kanyang kalaban. Sandata, Dark Moon Ancient Sword. Kalidad, Inherited, 3 star. Kinakailangang lahi, tao. Kinakailangang class, Swordsman. Epekto, hindi alam. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot si Jin Hokang, sige. Isang laban na naman ang magsisimula. Dahil alam niyang hindi biro ang kanyang kalaban, nagpa siya si Jin Hokang na gamitin ang kanyang Mystic Light War Mace para harapin si Shen Lingfeng. Sandata, Mystic Light War Mace. Kalidad, Gold, 3 Attributes, Constitution positibo 1-8, Intelligence positibo 2-4. Epekto, pinapataas ng isang level ang lahat ng rank na light element skills at mas mababa. Pinagmulan, System Lottery. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga estudyante mula sa second at third year ay dumating para manood. Isang bagong estudyante na kararating lang ay nagkaroon na agad ng away. Mga manok lang na nag-aaway, sabi ni Li Dongsheng, isa sa mga opisyal ng Aurora Society, isang level 29 archer na nagkataong dumaan. Nang makita niya si Sumini, bumati siya at nanatili para manood ng laban. 3-2. Isa magsimula. Nang tumunog ang hudyat, agad na sumugod ang dalawa. Habang ginamit ni Shen Lingfeng ang E-Extreme Shadow Slash para sumugod at hiwain ang kalaban sa bilis ng kidlat, ginamit naman ni Jin Hokang ang T-Violent Mace Strike. Itinaas ang kanyang malaking mace at malakas na ibinagsak sa lupa, na lumikha ng area of effect damage at nagpatalsik sa kalaban. Nang magtama ang dalawang skill, isang malakas na pagsabog ang naganap. Pagkatapos, pareho silang napaatras dahil sa epekto ng skill ng isa't isa. Napakalakas. Isa siyang halimaw, naisip ni Shen Lingfeng, at itinaas ang intensity ng kanyang demonic key slash. Naglalagay ng dark attribute sa kanyang sandata at lumilikha ng isang malakas na dark slash patungo kay Jin Hokang. Nang makita ni Jin Hokang ang atake ng kanyang kalaban, hindi siya natakot. Sa halip, tuwang-tuwa siyang sumigaw, ang galing. Sa wakas, mayroon na akong makakalaban ng harapan. Sige pa. Uppercut, maaaring magsagawa ng isang pataas na atake, itinataas ang kalaban. Enhanced Combo Thrust, habang umaatake pasulong, nagdaragdag ng pangalawang atake. Wave Slash, naglalabas ng isang malakas na hiwa sa harap na nagpapalabas ng isang wave. Ang wave ay magdudulot ng maraming atake sa kalaban at magpapatalsik sa kanila. Ice Mountain Strike, tumatalo ng maikling distansya, pasulong at hinahampas ang sandata sa lupa na may maraming hit judgments. Ang huling atake ay maaaring magpatumba sa kalaban. Patuloy na ginamit ng dalawa ang kanilang mga skill ang may kasanayan para atakihin ang isa't isa, ngunit hindi pa rin matukoy kung sino ang mananalo. Ang mga manonood sa ibaba ng arena ay napanganga habang pinapanood ang dalawang figura na gumagalaw sa bilis ng liwanag. Seryoso ba, dalawang estudyante ba talaga ang naglalaban? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sinabi ni Li Dongsheng, isang Spirit Sword Master. Kung wala siyang alas, malapit na siyang matalo.